Ano ang kahulugan ng Jehovah Jireh? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Mary Grace Austria, Leonardo Canto, and Lilia Fukui. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating Daily Devotions. Now, yung topic po natin ngayon ay Yahweh series o yung Names of God series. Ngayon po ang pag-usapan natin ay yung Yahweh Jireh or Jehovah Jireh. So ano po ba ibig sabihin nito? Yahweh Jireh means the Lord will provide. Abraham declared this after God supplied a ram in place of Isaac, revealing his faithfulness to provide in times of testing. God's provision extends beyond material needs. It points to His ultimate gift, Jesus Christ, the Lamb who takes away sin. Yahweh Jireh reminds us that God's care flows from His covenant love, providing what glorifies Him and sanctifies us. Sabi po rito sa Genesis chapter 22, verse 8. Ito pong istorya na ito ay ng mga panahon na sinubok ng Diyos si Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak sa isang lugar na ituturo ko sa iyo, no? Sa mountain range of Moriah. Now, itong si Isaac, sabi niya, siguro nagtataka siya, no? Bakit walang iaalay? Pangko-pangko niya yung nasa balikat niya yung kahoy na kung saan siya susunugin. Para po sa kalaman ng lahat, no? Si Isaac po, ito po, during this time, nagpipreach si God kay Abraham kung ano yung gospel. Pina-experience sa kanya ni Lord kung ano yung gospel. At si Isaac, siya yung kumbaga object lesson. Pinakita sa kanya, parang ganito yan, no? Yung Messiah someday, darating siya. Siya yung magpapangko ng krus. So si Isaac during this time, pinapangko niya yung mga kahoy kung saan siya susunugin. Kung paano si Jesus, pinangko niya yung krus kung saan siya ipapako. At si Abraham yung nagbigay kay Isaac, yung mag-aalay kay Isaac. Pero yung ultimate gospel po, si God yung magbibigay ng ram o ng tupa na iaalay doon sa krus. Now, dito po sa Genesis chapter 22, maganda po basahin niyo po ng buo, no? Makikita niyo talaga yung gospel doon. Sabi po kasi ng Book of Hebrews, God preached the gospel in advance to Abraham. Sabi po sa verse 8, Abraham answered, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. So naglakad sila papunta doon sa exact place kung saan iaalay si Isaac. Kaya't sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin, at sila'y umalis na magkasama. Pagdating doon sa verse 14, kung saan si Isaac ay, papatayin na, pinigilan siya ng isang anghel. And then sabi dito sa verse 14, so Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Now yung salitang the Lord will provide, sa Hebrew po niyan ay Jehovah Jireh. Or, yung dito po sa ang Biblia 2001, no? Yahweh Jireh o Yireh. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh Yireh. Kaya't sinasabing hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon, ito ay ipagkakaloob. So, dito po, dahil naunawaan ni Abraham yung gospel, so sabi niya, hindi naman yung anak ko pala yung iaalay. Yung Diyos pala ang mag-aalay ng sarili niyang anak. So, sabi niya, on this mountain, it shall be provided. Jehovah Jireh. Kaya po ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God, sa panahon po natin, no, naibigay na si Jesus. God provided Jesus the Lamb. Makikita po natin yan sa, sulat po natin dito, John chapter 1 verse 29. Nung nakita ni
ni John the Baptist si Jesus naglalakad kasama yung dalawang disciple ni John the Baptist, no? Sabi niya, nakikita niyo ba yung naglalakad na yan? Yan yung Lamb of God. Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, siya yung Lamb of God. Siya yung provide ng Diyos. Kaya po yung Jehovah Jireh, yung salitang Jehovah Jireh, ang tunay na kahulugan po talaga nito ay yung Diyos ang magkakaloob at ang ipagkakaloob ay si Kristo para sa atin. So masasabi natin na Jesus Christ is the greatest provision of God. Jesus Christ is the ultimate provision of God. Yes po, marami tayong pangangailangan araw-araw. May pangangailangan tayo sa pambayad sa electricity, pan-tuition, pambayad sa tubig. All of those are needs. Kailangan natin yun, pagkain, shelter, gamot. Mga needs natin yon. Pero wag po natin kakalimutan na yung ultimate need natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat tayo po lahat ay makasalanan. Kailangan natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Lahat tayo mapapahamak. Kailangan natin ng kaligtasan. Si Jesus Christ po yung ultimate need natin na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. So, God provided Jesus the Lamb. And number 2 po, God provides everything we need. So sabi po ni Apostol Pablo, kung ibinigay na ang anak, ano pang pinag-aalala natin na maliliit na bagay na pangailangan natin? Hindi ba yun ipagkakaloob sa atin ng Diyos? Kaya po sabi sa Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Yung sarili niyang anak, hindi niya pinagkait, kundi ibinigay para sa atin. And sabi ni Apostol Pablo, how will He not also along with Him graciously give us all things? Sa Tagalog po, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Lahat ng ating mga pangailangan. Bakit ipagkakait sa atin ng Diyos yung simpleng tuition, simpleng pambayad sa electricity, simpleng pang-upa sa bahay? Bakit pagkakait ng Diyos yun? Ibinigay niya na nga yung anak. Kaya mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, there's nothing to worry about the little things. Ba't mo pag-aalala yung maliliit na bagay? Kung yung pinakamalaki, ibinigay na sa atin. Yung pinaka-importante, yung kaisa-isang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, ipinagkaloob na sa atin. Why should we worry about the little things? Minsan nga po, nakakapagtaka rin, no, kung pag-iisipan mong mabuti. Ba't ba tayo nag-aalala sa maliliit na bagay? Samantalang si Jesus Christ namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoon Jesucristo, namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos maliliit na bagay, hindi natin may pagkatiwala sa Diyos. Mga kapatid, God provides everything we need. And number 3, God wants us to trust His provision. Gusto ng Diyos na pagtiwalaan natin yung kanyang pagkakaloob, yung kanyang provision. Unang-una po, pagkatiwalaan si Jesus Christ. Ibigay ang buo-buo nating pagtitiwala, pananampalataya kay Jesucristo, because Jesus Christ is the ultimate provision of God. Ipinagkaloob ang ating Panginoon Jesucristo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan at upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is, Jesus Christ is the greatest provision of God. Kung tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo na pinagkaloob ng Diyos para sa atin, dapat rin lang panampalatayahan natin yung Diyos para sa maliliit na bagay, mga pang-araw-araw nating pangailangan. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesucristo, do not worry about these little things. Diba? Mababasa niyo po yan sa Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, 6, and 7. Makikita niyo puro na sinasabi ng Panginoon Jesucristo, huwag kang mag-alala dahil merong Diyos Ama na nagmamalasakit sa iyo. Bilang application po sa pinag-uusapan natin ngayon, ito po yung pinakauna. Believe that Jesus is God's ultimate provision. Kung ito pong devotion na ito ay shinare sa inyo ng inyong mahal sa buhay, mga kaibigan, pasalamatan nyo sila, no? Kasi wala naman pong aksidente sa Panginoon. Hindi aksidente na naririnig mo yung devotion natin ngayon.
At hindi rin aksidente na ang pinag-uusapan natin ay yung Diyos ibinigay yung kaisa-isang anak para sa atin. Sapagkat alam ng Diyos na kailangan natin si Kristo. Ang lagi ko pong sinasabi, there's only one proper response to Jesus. Alam niyo po kung ano yung response na yon? Surrender. Wala na tayong ibang response kay Jesus. Jesus is Lord. What we have to do is to surrender our lives to Jesus. Kasi si Jesus yung ultimate provision of God for our salvation. Kailangan lang nating panampalatayahan at isuko yung buhay natin kay Kristo. So believe that Jesus is God's ultimate provision. Kung marami ka mang desisyon na mali in the past, lahat naman tayo maraming mga maling ginagawa at mga desisyon. Merong isang desisyon na never ka magkakamali. You will never go wrong with this decision. And what is that? To give your life to Jesus. To surrender your life to Jesus. Kung meron ka mang desisyon na gagawin, ito na yung pinakatama sa lahat ng tama. Ialay mo ang iyong sarili sa ating Panginoon. And number 2 po, believe that God will provide your daily needs. Panampalatayahan mo na yung Diyos ang siya magkakaloob ng lahat ng iyong pangailangan. Lalo na kung ikaw yung isang taong generous. Pag mapagbigay ka, mas mapagbigay sa iyo ang Diyos. Yan pong principle na yan ay nakasaad sa Philippians chapter 4 verse 19. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, kasi mga taga-Pilipos, mga generous sila, no? Sabi dito, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulahatian kay Kristo Jesus. So believe that God will provide your daily needs. Walang bagay na ipagkakait ang Diyos sa iyo. Naibigay niya na si Kristo, ano pa ang ipagkakait ng Diyos? Number 3 po, believe that God's supply will never fail. Yung supply ng Diyos, hindi magkukulang. Sabi nga po sa Psalm chapter 23, maganda siguro isulat natin rito yan, no? Psalm 23. Dito po sa Psalm 23, yung unang verse pa lang dito, sinasabi po rito na, the Lord is my shepherd, I shall not want. No, kung yung shepherd mo ay ang ating Diyos, hindi tayo magkukulang. Believe that God's supply will never fail. Hindi po magkukulang ang Diyos. Nagmamalasakit po siya sa atin, minamahal niya po tayo, iniibig tayo ng lubusan ng ating Diyos. Kaya binigay niya si Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, how will He not also along with Jesus graciously gives us all things? Ano pa ipagkakait ng Diyos? Yung supply ng Diyos, hindi mauubos. Kaya po, lagi ko sinasabi tayo mga Kristiyano, tayo na rin dapat mga relax sa lahat. Why? Because we believe in God. And God takes care of us. God cares for us. Nagmamalasakit yung ating Diyos. Kaya sabi nga sa isang verse sa Bible na sa sulat ni Pedro, lahat ng mga alalahanin mo, ibigay mo sa Panginoon. Bakit? Ano sabi ni Pedro? Kasi nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. So hindi ko alam ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, pero pakatandaan natin yung devotion natin ngayon, no? Jehovah Jireh, ang Diyos ang nagpro-provide. At ang ultimate provision ng Diyos ay ating Panginoong Jesucristo. Wala nang ipagkakait ang Diyos sa atin na maliliit na bagay, no? Walang mabuting bagay na hindi bibitawan ng Diyos para sa atin. Gayon na nalalaman natin na tayo ay minamahal ng Diyos. Believe that God's supply will never fail. And I believe, no, ito yung magiging testimony natin. Lahat po tayo dito, magiging testimony natin na ang Diyos hindi nagkukulang. Now, para po sa ating discussion, since God already gave Jesus for us, is there anything else we should worry about? Why and why not? Samahan niyo po ako sa panalangin. Yahweh Jireh, my faithful provider, thank you for always giving what I truly need. Just as you gave Abraham a ram in place of Isaac, you gave us your son, the perfect lamb for our sins. Because of that,
I know I have nothing to fear. I only need to trust that your provision never fails. Help me trust Christ as your greatest gift. Teach me to be grateful for every daily supply and to treasure Jesus above all earthly blessings. Fill my heart with faith and joy as I lean on your promises. In Christ's name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Pai and Sister Gwen sa inyong suporta po dito sa ating daily devotions. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at siya po magkaloob ng lahat ng inyong pangailangan. Na kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.